Ang dapat sana ay libangan at hobby lang sa simula ay hindi niya inakala na magpapabago sa landas na kanyang nilalakaran. Dahil ang mga sapatos na kanyang dinidisenyo ay nakilala hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Pero tulad ni Cinderella na nagbago ang buhay dahil sa glass slippers, ay marami ring pinagdaanang problema at pagsubok ang ating bisita bago niya nakamit ang kanyang happily ever after na tagumpay sa shoemaking industry. Mga kada, meet the man behind the world-class shoes fit for queens, Jojo Bragais. Finally! Welcome to Kada Umaga! Hello po. Bagets na bagets. Thank you, Pala thank ni you. Jojo. Welcome. Thank you. Upo muna tayo at bati ka muna. Maraming mga nag-aabang. Thank you so much for having me ngayon and I'm very happy to be here. Medyo nahihiya ako but thank you so much. Tagal ko nang ini-invite yan. Nung 6 a.m. pa tayo, kaya lang di daw niya kaya talaga. Very early. At least ito naman bumawi Eto naman. na, yun na. Bawing-bawi naman. Bawing-bawi. Okay, gusto ko lang malaman kung paano na ang isang licensed nurse at midwife ay napunta sa shoemaking business. Mula nung pagkabata ko, gusto ko talaga maging doktor. Yun talaga yung gusto ko. But alam mo naman, pagbata ka, akala mo love is the most important thing in the world. And kapag hindi siya nag-proceed, medyo na-depress ako ng mga panahon na yun. So, pinadala ako ng Binangonan for me to start a new life. Then eventually, na-offer lang siya sa akin. So, dun siya nagsimula. So, it's not because... Wait a minute, pause. Okay. What do you mean hindi nangyari? Bakit hindi nangyari? You're already a licensed nurse and midwife. You were on your way there. Bakit nahinto, Jo? Kasi pakiramdam ko, love lang yung importante sa akin ng mga panahon na yun. Then, nung hindi siya naging successful, medyo nawala ako sa direksyon. Then, Bakit siya hindi naging successful? choices when it comes to the direction na gusto gawin. Kasi sa akin, nung time na yun, parang pakiramdam ko ready na ako. Very young ready. Oh. Parang gano'n yung pakiramdam ko. Then, hindi pa pala. So, ano muna, personal, hindi ko naiintindihan nung mga panahon na yun yung kailangan ilaban sa career. Medyo very personal yung atake ko when it comes to relationship when I was younger. So ngayon, nadala ka sa Binangonan. Anong meron doon sa Binangonan? Nung time na pinadala ko ng Binangonan, kasi I did something na I regret. And sabi ng nanay ko, siguro si Jojo kailangan niya ng bagong environment. So yung Binangonan is like a place na wala akong masyadong alam. Then pagdating ko ng Binangonan, yung tita ko, tinuturo ako, pinapakilala ako sa mga dating kamag-anak namin, si ganito, ganyan. Until one day, sabi niya, "Oy, Jo, dating gawa ng sapatos yan." Then sabi ko, gusto kong makita, wala akong alam sa shoes, hindi ako mahilig sa sapatos. Then pagdating ko doon, natuwa lang sa akin, siguro nakyutan ng onte. So sabi niya, gusto mo bilhin mo na lang. So I said yes, not because I wanted to do shoes, but I said yes because gusto ko yung pakiramdam na yung utak ko may ibang iniisip. Because during those times, pakiramdam ko yung isang oras, isang araw, parang isang buwan. So I wanted to become busy in order for me to survive the day. So yun. Yun ang kwento kung bakit from the licensed lalim. nurse, diba? Napunta sa pagsasapatos. Pero eto, yung friend namin si Amiga may irarampa about din to sa iyong buhay. Tingnan nga natin kung ano ba yan na magiging connected sa iyong buhay. Amiga, pasok. Sino ba yan? Naku, alam na alam yan ng mga Bini-Bini people, pageant fanatic. Yvette Santiago. Ano ba ang connect nito sa buhay mo, si Yvette? Okay. Si Yvette Santiago is friend ko way back sa Bicol. And then dati mahilig kami rumakit-rakit. So parang si Yvette nakakasama ko ng hosting sa mga, alam mo, probinsyang hosting, judging. And then eventually, 2014, sumali siya ng Binibining Pilipinas. Tapos sabi ko sa kanya, pade is like pare in Bicol. Sabi ko, wala akong pera to support you financially. Pero sabi ko, I'm doing shoes now. So sabi ko, eto lang yung tanging ambag ko sa'yo para sa journey mo. I wanted to be part of the journey and maibalik yung kabutihan ni Yvette sa akin. Then, nanalo si Yvette na Binibining Pilipinas Supranational 2014. And then, doon din ako nakita nila Sir Hines, nila Madam Stella. Then,
in-invite nila ako na parang kung gusto ko gawin yung Binibining Pilipinas 2015. So, doon nagsimula. Then, To supply the shoes. to supply for the Binibining shoes Pilipinas for the 2015. entire pageant. And then, Wait, how did you get this know-how to design shoes to begin with? para sa akin, ang tanging napakinabangan ko lang sa profession ko when it comes to shoes is the science behind it. How to make it comfy because I understand the anatomy ng paa. So, nakatulong pa rin. Nakatulong pa rin yung kahit- medical background mo. Nakatulong pa rin siya. So, yun, I think Emma is one of the very first people na talagang natry yung Bragay shoes. So, she could attest sa science comfort. behind and comfort. Yes. Of course. Can you still remember kung anong itsura ng first design mo? Actually, yung unang design, very simple lang. Pinangalan ko rin siya kay Yvette. Yvette yung name ng shoes. And then, simple lang siya. Pag binabalikan ko siya ngayon, nakala ko dati ang gandang-ganda na ako. Pero parang ang dami palang in-improve. Sabi ko, hindi pala siya ganun kaganda. But, Maganda pa rin. Dapat makuha natin yung picture ng first design ni Jojo. Para makita natin. Para makita ng ating mga kada. But, there's Meron pa? susunod na irarampa ni Amiga. Amiga, ano ba yan? Yun, no? Thank you, amiga. Sino bang hindi makakakilala dyan? no. Pia Wurtzbach. Gaano ba nakatulong sa'yo si Pia Wurtzbach, lalong-lalo na sa Bragay shoes? Habang tumatagal, pakiramdam ko, ang tanda-tanda ako na talaga, like looking at the pictures. But Pia, siguro nakatulong siya sa akin. Pia is actually the very first one na nagdala ng Bragay shoes sa Miss Universe stage. So, nung time na yon sinabi ko sa sarili ko na meron pa palang malaking mundo outside the Philippines. So, doon ko sinimulang pangarapin na sana one day makagawa ako ng shoes sa Miss Universe. And then eventually, nangyari siya. So, very grateful kay Pia. Ang daming choices during those time, pero naniwala siya sa akin. So, Kasi yung palang makarampa yung Bragay shoes sa stage ng Binibining Pilipinas, ang laking factor na, di ba? Nung nairampa ni Pia sa Miss Universe stage, anong pakiramdam na, Jo? sabi ko sa sarili ko, kaya ko palang umabot doon. Then mula nun, sabi ko sa sarili ko, gusto ko makapunta doon. And then every day, I'm working very hard in order for me na umabot sa standards ng Miss Universe. How did you, when you created the shoes for Pia, medyo, ano na yung difference nito from the Yvette. kind of shoe that you created for Yvette? Nung time ni Pia, medyo naiintindihan ko na yung requirement when it comes to pageantry. Dapat something na will make you taller, it should be comfortable, and yung durability ng shoes dapat okay. So, ngayon mas na-incorporate ko na yung science and design all together para mas makatulong sa mga babae to really perform their best. But Jo, all of them were platform shoes talaga. Ito talaga yung standard beauty pageant shoes eh, no? How tall are they? Okay. Sa pageantry kasi height is power, diba, Emma? And usually yung mga Filipino, they're not as tall compared to the Latinas, compared sa mga Americans, sa Europeans. So, ang goal talaga is to make them taller because sa stage, pag hindi ka masyadong matangkad, Correct. you look shorter. And So how tall are the shoes? 6.5 usually, 5 inches, 6.5. And nung time ni Pia, dinaya pa nga namin 7 eh. 7 yung kay Pia 7 Wurtzbach? inches, ng mga panahon na yun. Grabe. Tapos tuturuan sila Pasarela. magpasarela with a duck walk. Grabe. Alam mo yan. With that, 7-inch heels. Iba talaga. Grabe. Okay, we have Amiga with the next sign. Ano naman ang rampa mo ngayon, Amiga? Diyan ka ba sasali? Binibining Pilipinas. Ilang years ka na ba, Jo, with Binibining Pilipinas? Nag-start ako sa Binibini officially 2015 nung batch ni Pia nanalo siya. Pero 2014 nandun ako. I did the Parade of Binibinis up until 2022. Ayun. So, ang tagal ko sa Binibining Pilipinas. So, sobrang kinauutangan ko ng love yan si Madam Stella. Very grateful to her, sila Sir Hines. So, Binibini jump-started my career. Jo, ilang Binibini names na yung mga napangalan mo sa sapatos? Madami na eh. Halos lahat. Like, Wala pa ako dyan, Jo. may usapan tayo. Sinisingil talaga ako niya. May usapan tayo sa isang sisimulan. But madami na. Halos yung mga queens ng Binibini, yun ang pinapangalan mo sa mga shoes mo. So I wanted to
make the people feel na ito yung naging contribution nila sa industriya na to. So from the design, from your design, Jojo, saan mo pinapadala yung design to manufacture it? May sarili akong product development team, may sarili akong factory. So I started with 2 workers. Ngayon, I got like 100 people working Ikaw already. rin na nagmamanufacture? Galing. Oo, may sarili na. So from manufacturing to distribution, yun yung amin. Wow, panalo. Magkano naman ang isang pair? Tsaka binibenta mo pa ba yung mga Yvette, yung mga Pia, Old up to styles. now? At saan sila available? Kami is more on e-commerce lang, but price siguro mga 5,000 to like 5,500 yung price point namin. The Yvette, we're relaunching it after 9 years. Kasi matagal namin siyang diniscontinue. Pero ngayon, I'm celebrating my 10th year anniversary sa paggawa ng sapatos. So, At saka ano to, proudly Pinoy, di ba, Jojo? Where do you make them? sa Binangonan Rizal, yung factory ko nasa Binangonan. Pati yung material, saan mo sinusource? Yung materials, yung sourcing out, halo-halo na. Because nagpapasadya na ako ng thickness ng leather, nagpapasadya na ng color. So, Ang halo-halo na dami siya. mong natutulungan ng mga Pilipino na gumagawa, na bibigyan mo sila ng livelihood, ng job. Yun yung isa sa fulfilling because may mga trabador ako na no read, no write, may mga ganong workers. So parang it's also good to like give something para sa mga taong tinalikuran ng ibang industry. Very good. Okay. Next, Rampa! Hindi na to photos. Ang ganda. Okay. Ano ito, Jojo? Okay, eto naman is like start ng expansion namin because for how many years we're doing pageant shoes. So parang sabi ko, ang dami pa namin pwedeng gawin. So parang the more na natututo ka, the more that you meet a lot of people, nakikita mo na parang there are some other possibilities na pwede natin gawin. And then the proudly Pinoy na mga gawa can compete internationally. So this is a belt na nirelease namin and we revamped it for this year. And then men's sandals na Yan yung mandos. manjators ang tawag namin. But anything is yung, Manjators, Yes. parang gladiator. Yes. So, panglalaki. So, you branched out to making men's footwear Men's na footwear. at saka belts. mga leather goods yun. Galing! So parang anything pa rin connected pa rin sa ginagawa namin, height enhancing because I want men to feel like empowered. Kasi minsan, si Emma, pag meron kang kasama na medyo maliit, para sa mga lalaki, medyo nakaka-insecure siya. So at least to boost their confidence. Pag tumangkad yung girl, dapat tumangkad Matangkad. din yung guy. Ang problema minsan, pag mataas ni heels natin, medyo lumiliit na sila tignan. Naiwan na sila. Literally. Pero naiwan dito na sa sila. Bragais, di sila may iwan. Yes. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!